Ace na LX20 na naman ulit. Shoutout, and then maraming salamat muna sa may-ari nito. Galing Pagsanhan pa ito, Laguna, malayo. Sabi ko, sir, ba't ang layo naman ang pinagdalhan mo ng unit mo, samantala meron naman sigurong shop doon. Subscriber, follower daw By the way, maraming salamat, sir. Nakakatuwa naman. Okay, and then ito, disclaimer muna tayo. Pasensya na kung meron na naman tayong content ng ganito. And dahil sa content natin, kaya tayo dinadalhan ng ito klaseng unit, di ba? Magpapasalamat na lang tayo kahit papaano is meron tayong gawa, di ba? Kaya pasensya na. Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong content or ganitong gawa dahil sa kino-content natin. O, di ba ang gulo? Kaya din na rito sa atin to ni si Bossing dahil daw nalubog daw sa tubig or nabaha daw ito. Hindi naman totaling as in bahang-baha, naagapan naman daw. Kaso lang, sa ngayon wala na daw siya audio. Okay, kaya nga tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung vlog natin dito. Okay, ngayon maglagay tayo ng speaker. Tingnan natin. Lagyan ko ng speaker dito. Tingnan natin kung bakit wala siyang audio. Okay. May nakalagay na input yan. Tapos itong cellphone natin, okay, naka-play na, full volume. Okay, tapos nakabalbo na tayo para sigurado. Yan, naka-normal mode siya. Naka-normal mode naka-full volume na nga pala ito. Wala siyang audio. Tala, naka-play na yung music natin dito, cellphone natin. Wala siyang audio. Bakit ganon? Wala siyang audio. Ngayon, tanggalin muna natin to. Okay, magsukat tayo ng biasing nya. Natin kung may bias or wala. Pero parang may history na ng repair to kasi iba na yung mga tornilyo. Ngayon, sukat tayo dito. Meron pumalo yung tester naka-reverse lang dito. Meron nasa taas nasa 0.4. Meron okay, good yung bias na ito. Good yung bias, walang audio. Nako. Okay, ito yung mission natin for today's video. Bali, yun pa rin naman bukod dun sa issue na yan na walang audio. Ang usapan dito is i-kuan pa rin naman natin, ipapackage, i-fix bias natin, mag-add tayo ng power transistor, and then lagay tayo ng fuse. Okay? So ngayon, kasi normal naman ito, suyurin muna natin, hindi, diretso na muna ako, mag-fix bias muna ako, and then mag-add muna ako ng power transistor, saka natin problemahin yung audio nya. Okay? Ayun guys, bali, eto na, nabaklas ko na yung dalawang board. And then binaklas ko na rin sa casing, sa may heatsink niya para mas mabilis yung video natin, di ba? Kasi umay na kayo Para lang to sa mga hindi pa nakakapagpanood ng video natin. Para sa kanila to. Umay na dito, pasensya na. Hanap pa yun ng ibang video na lang Ayan, 202, 1K, 102. Ngayon, mali, dapat nag-add pala kagad ako ng power transistor dito. Kaya lang naman natin binabaklas to kasi hindi siya naka-double sided. Yung hinangan nasa ilalim. Okay sana dito sa may output kasi mahinang masusundot mo siya dito. Ang problema yung bloke. Yung bloke kasi nasa ilalim. Nasa ilalim talaga yung hinangan niya, hindi siya masusundot. Kaya need baklasin. Ito yung disadvantage kapag hindi siya naka-double sided. Okay lang Ngayon mag-add ako ng power transistor. Tapos ano nangyari dito? Parang marawag na to hinangan to, baka may mabunot mamaya to. Agad tayo ng bloke and then fix bias natin. Tanggalin natin to. 202, 2K, tapos dito 102, 1K. Ang ginagamit ko rito is 1.8K tapos 220 ohms. Ulit ko 220 ohms, 1.8K. Ginagamit ko yan sa LX10. Kahit LX10, same bias lang yung ginagamit ko. LX10, LX20 and then CA3. Tapos yung isa pa, nakalimutan ko yung model na yun. Okay, tanggalin ko muna yung mga trimmer tapos i-fix natin Ano ba ginawa natin? Nakalive kasi ako dun Nag-fix bias na tayo. Ito 220, 1.8,
1.8. Tapos kapag nag-add kayo ng power transistor, huwag nyo kalimutan mag-add ng bloke. Kailangan may bloke yan, kompleto yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yung bloke na ginagamit ko dyan ay kahit 0.25 pwede yan, 0.33, 0.47 pwede yan, fusible. Wala tayo mga ganito klaseng bloke, ito lang, patayo na lang. Discarding technician lang. Okay, kompleto na yung dalawang channel. Kulang na lang dito is yung power output. And parang nagre-relay naman, baka mamaya hindi nagre-relay ito. Balik natin hindi pala nagre-relay. bahala na. Maganda tayo ng kwan, ibabalik natin sa heatsink to, tapos maganda tayo ng power transistor. Then mag-proceed tayo, hanapin natin kung bakit wala siyang audio. Nag-add na ako ng power transistor. Ito, kompleto na to Yan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then, ito yung napansin ko pala, kung bakit siguro walang audio. Wala namang supply nakakabit dito, yung negative 15, positive 15, parang wala. Tapos, yung dalawang input, nandito. Nakakalas-kalas pala ito. Ito. Alam ko dito sa kabila itong isa Either ito yung sa kabila, basta malaman na lang natin mamaya. Ito yung signal ito Signal ito papunta sa may amplifier ito. Tapos yung supply is nandito. Parang nagkamali yata ng lagay ito. Na natin, baka mamaya natuluyan na ito Supply dapat nandito to. Nandito dapat to. Okay, supply kasi yan Tapos, itong isa, input ito. Baka kinalas siguro nila nabusing to Ito, papunta sa may amplifier. Baka dito lang to. Hindi na yan Kasi, may story na talaga ng kalas kasi tornilyo, kulang-kulang na Tapos dito nga sa may power supply alin na nga ginamit na screw dito. Kailangang shoot natin. Parang iba na. Ayaw mag-shoot Okay, ayan, nag-shoot na. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayan, binalikan natin sa normal. Kapag baliktad mamaya, yung signal dyan, pagpalitin lang natin. Sa ngayon, okay, naka-normal mode siya. Ito, nakakabit pa rin tong cellphone natin. Hindi pala, wala palang audio source. Kabit natin to dito. Tapos itong isa. Yan. Tapos volume natin. Wala pa rin natin yung audio input natin. Meron wala. Okay, wala talaga. Wala pa rin, dalawa. Ngayon, ay, yoga. Di pala na ikabit ito. Supply. Balik muna natin, pambira na yan binalik ko na yung supply. Hindi pala ibalik yung supply kanina. Magmamadali tayo Okay, ayan na. Binalik ko natin yan. Inayos na natin yung supply kasi dito in-inject nila papunta rito wala talaga yun kasi putol dapat may supply na papasok dito sa may input buffer. Ngayon meron na meron na, channel 1, channel 2, dalawa nag-clip yan or nagpo-protect dahil nakabalb pa tayo. Sa ngayon okay na. Okay na, working na dalawa. So ngayon, bali itornilyo ko muna to tapos sabay i-blower ko muna to, compressor para final touch na tayo. Okay naman yung control, wala namang problema. Yung relay, nagre-relay naman dalawa natin. Isa, tatlo. Okay naman, tornilyo natin tapos sabay ito 20 natin. Hindi ko na makalimutan. Matatapos na sana yung video Hindi ko na makalimutan lagyan ng fuse. Bumbira yan Ayan, naglagay tayo ng fuse. Dito tayo naglalagay Ayan, dito. Tapos dito. Muntikan na.
Tapos dito tayo nagpuputol Dito kayo maglalagay. Sa mga hindi pa nakakaalam, although sa iba, kabisado na nila ito kung paano natin siya ginagawa. Yan, magbubutas ka dyan, tapos putulin mo sa gitna. Same din dito. Yan, magbubutas ka, tapos puputulin mo sa gitna. Tapos iangat mo to. Kasi diode dito Hindi ka makapagbutas dyan or hindi ka makapaglagay ng fuse line kapag di mo to iangat kasi nakaharang ito. Okay? Tapos kung itatanong nyo kung anong value yung ginagamit ko na fuse, 15 ampere. Yan, 15 ampere lang. Yan, dito. May laman na yan, may laman na. Tapos, ganito yung fuse box na ginagamit ko. Okay. Angas niya. Yan Tapos, pag nalagyan mo na yan, nailagay mo na siya, balik mo to. Balik mo to, hinangin mo yan, tapos babalik mo. Para back to normal siya. Tapos, kanya maging labasan niya. Okay. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo. Muntik na makalimutan, pambira na yan. Okay, balik ko to, tapos testing tayo. Binalik na natin yung supply. Ngayon, yung speaker natin, hindi yung audio input natin, nakakabit pa rin. Okay, naka 220 na tayo. Naka 220 na dyan. Hala ka dyan. So, channel 1. Okay. Channel 2. Dalawa. Solid din kahit paano. Dalawang channel yan Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Haba na lalo yung video natin. Sana nakapagbigay ulit tayo ng ideya. Sa mga pa natin technician na ngayon lang nakasilip ng video natin, di ba? Kung paano mag-repair ng itong klaseng unit is na LX20, paano ng fuse, mag-add ng power transistor, and then mag-fix bias. Okay? And then sir, si Sir Ray Ray pangalan nito, ng taga Pagsanhan, Laguna. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Then promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.